Hi guys, good morning, good evening everyone sa anumang parte kayo ng mundo. My name is Pau. I'm based here in Victoria, British Columbia, Canada. And dati po akong estudyante dito sa Canada way back 2022. And then ngayon po ay naka-close work permit po ako. And naghahantay na lang din po tayo ng decision from our permanent residence application. So, ano nga bang update? Nag-apply po ako way back 2025 January, and then until now, wala pa rin po tayong desisyon. So, it's been more than a year na tayong naghahantay. So, I think ganun talaga, nasa waiting game pa rin po tayo. And ayun, hindi lang naman ako. Actually, may mga nag-apply pa before like 20, September, October, November, December 2024 pa sila nag-apply. Until now, wala pa rin po yung desisyon ng application nila. Alam mo, that is one thing na nakaka-adds on sa pag-iisip dito sa Canada, no? Kasi um, katulad ko, naging estudyante ako, alam mo, hindi naman ganun biro, mahirap din yung pinagdaanan, and then ngayon, naka-close work permit ako, nakatay ako sa employer ko. So, kahit gusto ko nang mag-resign, hindi ko magawa kasi nga tawag dito nakapasa yung application ko sa permanent residence. Pero nevertheless, I am still grateful pa rin, no? Kasi may trabaho po tayo dito. And andito pa rin tayo hanggang ngayon. Kasi marami tayong kababayan talaga na, alam mo yon, umuuwi na lang ng Pilipinas or lumilipat sila ng ibang bansa. Kasi nga, hindi nagawa ng paraan yung papel nila para magstay ng mas matagal dito, o yung iba hindi nagkaroon ng chance na makapag-apply ng PR. So, alam mo yan, grateful pa rin tayo dahil nandito tayo despite sa mga nangyayari ngayon. Actually, to be honest, yung hype na tipong mahirap ang Canada, actually hindi naman totoo na mahirap ang Canada, although tumaas ang bilihin, pero siguro nasasabi lang nila yon na medyo mahirap mag-Canada. The thing is, mahirap maging permanent resident dito ngayon sa Canada dahil talagang nagbabawas sila. Pero regardless, pagdating sa trabaho, nandiyan pa rin, marami pa rin naman trabaho, okay pa rin naman yung ekonomiya. Pero para sa mga temporary foreign workers, medyo challenging talaga sa kanila ngayon yung magkaroon ng way or makahanap ng way para maging permanent resident sila. Siguro yun yung pinaka-biggest challenge sa ngayon. So, kaya nasasabi nilang mahirap. Although, swerte ka kung tipong nag-apply ka sa Pilipinas or sa ibang bansa, tapos pagdating mo dito, PR ka na, which is maganda yon kasi kahit paano, hindi magiging challenge sa'yo kung hanggang kailan ka. Ang magiging challenge lang sa'yo is yung paghahanap mo ng trabaho. So, ayun. So, may mga kakilala tayo na hanggang na nag-apply pa nung September, November, October, December 2024. Until now, wala pa rin yung desisyon ng permanent residence application nila. So, tapos yung iba sa kanila, mag-expire na yung permit, yung iba nag-expire na, yun yung pinakamahirap kasi dahil sa waiting period, sa mahabang pag-aantay, tapos limitado na lang yung stay mo dito, ang hirap makagawa ng way or ng paraan para magkaroon ka ng valid status. Yun yung very challenging. O yung iba talaga, pag wala ka ng status, talagang uuwi ka or pupunta ka na lang sa ibang bansa, or kung galing ka naman sa ibang bansa dati, might as well na isipin mo na bumalik na lang din doon. Alam mo yon. So, yeah, so it's been more than a year. Siguro mga 16 months na akong naghahantay ng application namin. Pero na-stuck tayo sa background check. So, matagal daw talaga yon. So, wala naman tayong magagawa kundi maghantay lang talaga. Alam mo yun yung pinakamahirap sa waiting game, lalo na tipong wala kang control. So, hindi mo alam talaga kung ano yung mga pwedeng mangyari.
unlike nung alam mo 'yan 'pag mabilis yung desisyon at least, somehow magkakaroon ka ng, option, magkakaroon ka ng ibang plan. Unlike yung waiting game ka, naghahantay ka ta's hindi mo alam kung anong magiging decision, ang hirap nun. Tapos biglaan yung desisyon na kung ma-PR ka, salamat, eh, kung hindi ka ma-PR, alam mo yun, na 'wag naman sana, pero may mga nangyayaring gano'n talaga. So, that, give us, anxiety talaga, lalo na sa mga taong yun na lang din yung, alam mo yun, napamahal na sa Canada, nandito na yung buhay nila, alam mo yun, talagang binigay nila yung 100% nila, they give up everything, like yung ipon nila, family nila nandito na rin, tapos alam mo yun, tapos wala kang kasiguraduhan. Well, that's the risk of migrating to another country without securing the permanent residency. So, ayun lang. So, despite that, alam mo yun, nag-iisip pa rin tayong ng mga paraan kung ano nga ba yung mga pwede nating gawin while waiting for the decision. Sa ngayon kasi, alam mo, minsan, minsan talaga naiisip mo na parang, ano ba, uwi na lang ako ng Pilipinas. Minsan, nag-iisip din ako na parang tipong, ano, lipat na lang kami ng ibang country. Alam mo yung madaming factor talaga yung iniisip ko. Lalo na pag ang tagal-tagal mo na naghahantay, ah, tapos walang usad yung application mo. Sobrang hirap din talaga. Nandun ka sa point na mapapatanong ka na tipong, ano, hanggang kailan pa ba? Ang pinakamahirap talaga, alam mo yung parang parang ginost ng jowa, parang ginost ng ano, ng crush mo na pinaasa ka, alam mo yun, tapos hindi mo alam kung ano talaga yung sagot. So, yun. So, ayun lang, as of now, yun lang yung update natin. And then, ito, nandito tayo ngayon sa balcony. So, kaya may mga nakikita ko mga minsan sa YouTube, mga vlogger na sinasabi na huwag mong isipin yan kung matagal ang application mo, enjoy mo na lang yung Canada. Well, totoo naman din talaga, enjoy mo na lang. But the thing is, you cannot invalidate those emotions and feelings, lalo na kung talagang meron kang pinagadaanan, katulad ng tipong magkapaso na yung permit mo, ah, pa-expired na yung status mo dito, tapos wala ka pang pathway, alam mo yon, ayaw mong umalis, kasi alam mo, yung Canada is nagbigay siya ng financial stability sa'yo, and then sa family mo back home, alam mo yun, hindi mo pwedeng invalidate yung emotions na yun. Kaya kahit anong sabihin natin na tipong huwag mong isipin, i-enjoy mo lang, idaan mo sa ibang bagay yung mga iniisip mo. No, it's not like that. For me ha, para sa akin, hindi siya pwedeng i-invalidate kasi valid yung nararamdaman mo, and valid yung nararamdaman nyo. Valid yung nararamdaman namin na nag-iisip tuwing umaga, tuwing gabi, kung ano na ba magiging kahihinatnan namin dito sa Canada, especially sa mga temporary foreign workers, sa mga naghahantay ng ng desisyon sa application nila, whether it's a permanent residence application or renewal of work permit. Alam mo yun, nakahangka, ang hirap na nakahangka, na tipong, tapos hindi mo siya control. Well, anyway, for me, okay lang 'yan, namnamin niyo yung ganyang feelings kasi that's valid. And then I know naman somehow, someday, magkakaroon din ng kasagutan lahat ng mga tanong niyo, lahat ng mga kung ano man mga iniisip niyo, somehow, someday. So, it's a process, pagdadaanan lang din talaga natin 'yan, normal 'yan. And then I know that God plan is better than ours. So the only thing that we can do is keep on praying and hoping na sana umayon lahat yung plano natin base sa plano sa atin ni Lord. So yun lang siguro yung masasabi ko ngayon sa mga katulad kong naka nakahang pa rin kung ano nga bang magiging kahinatnan natin dito sa Canada. So I think
That's it for the day. So, see you next time on my vlog. Again, my name is Pau. And if you like the video or kung gusto niyo pa akong gumawa ng mga video, everything about Canada or everything about life here, alam niyo yun, just keep on watching and just comment if you want something to ask or kung meron din kayong mga payo sa katulad ko. So, yeah, open ako sa mga ganyan. So, again, see you next time and don't forget to subscribe na rin para tuloy-tuloy yung video natin. Bye!